Nakakapagod din pala yung walang problema, no? Yan yung lungkot na nararamdaman ni Madam ngayon. Madam nyo wala nang kabuhay-buhay. Ewan ko ba kung humihinga pa ba to or hindi? Minsan na nga lang magpaparamdam, ganitong muka pa ang ipapakita sa inyo. Ewan ko ba kung anong epekto ang nilagay sa muka niyan. Ganito ba talaga ang buhay ng walang dinadalang problema? Yung tipong malambot naman yung kamang hinihigaan mo. Partida, naka-aircon pa yan si Madam, pero hindi siya nakakatulog ng maayos. Ewan ko sa'yo, Madam, ang hirap mong intindihin. Baliktad ata tong utak ni Madam. Tignan nyo, nakakatulog sa sahig. Pati na din sa CR. Gusto niya lang talagang nahihirapan siya. Eto pa lang si Madam, mineral water pala yung nililigo nito, na may halong glutathione at collagen. Partida, may vitamin C to Z pa yan. Kaya lang, hindi uso sa kanya yung maligo. Isang malaking himala na nag-toothbrush pa nga yan eh. Dahil sa init ng panahon, yung Madam nyo, hinahayaan niya lang na nakabukas yung ref niya. Huwag na tayong mangialam. Problema na ni Madam yan kapag tumaas na yung kuryente niya. Parang kinawawa ka naman dyan, Madam. Parang kanina lang walang kabuhay-buhay yan eh. Nakikita ko parang isang taong di kumain si Madam. Pero wala daw siyang ganang kumain sa lagay na yan. Sa sobrang busy niya ni Madam, kain at tulog lang ang ginagawa niyan. Dahil pareho kaming walang problema ng uncle ko, kaya tinagay na lang namin. Kinabukasan, ginising ako nitong alaga kong dinosaur. Yun pala, may nararamdaman na palang sakit. Kaya sinugod ko na sa vet clinic. Natakot pa nga ako, baka bumuga pa ito ng apoy eh. Dahil hindi na to tama tong nararanasan ni Madam. Abay, may naisip siyang solusyon. Dadagdagan niya ang palamunin sa mansyon. Para may problema naman si Madam kahit konti. Eto na nga at bumili na nga si Madam ng dragon. Para may kasama at may partner na yung alaga niyang dinosaur. Grabe, Madam, yan lang pala yung magpapasaya sa inyo. Parang mababaw lang yung kasiyahan ni Madam, no? Parang kanina lang ang lungkot-lungkot mo, Madam. Parang gusto ko na ding maging pusa. Kasi alam ko, ang swerte talaga ng buhay ng mga to. Mukha lang nagkakasundo yung mga yan. Pero kanina lang, nangyari na ang World War III sa pagitan ng dalawang yan. Yung kulay ng dragon na yan, hindi pa yan yung final look. Mag-e-evolve pa yan. Pero nararamdaman talaga ni Madam yung tensyon ng dalawang team. Ayaw kasi ng dinosaur ko yung pinapagamit yung mga gamit niya. Parang nagsisisi ka na, Madam, sa mga naging desisyon mo. Ewan ko ba kung nag-aaway ba sila niyan or naglalambingan. Akala ko nga hindi na magbabati itong mga to. Pero nagiging sweet na sila sa isa't isa. Kaya minsan, kahit padalos-dalos magdesisyon tong si Madam, mukhang wala naman siyang pinagsisihan. Panigurado magsisipag na si Madam niya. Kasi ang laki pala ng gastos mag-alaga ng ganito. Lalo pa ang lahi nito ay hindi lahing Pilipino. Okay lang yan, Madam, at least hindi lahing aswang. Dapat lumaki kayo ng lumaki ha, para magugulat na lang sila na nag-alaga si Madam ng endangered species. Sa ngayon, bumalik na yung sigla ni Madam. Parang kanina lang halos hindi na humihinga eh. Paano ba yan, Madam? Dumadami na yung palamunin sa mansyon. Pero parang masaya pa si Madam sa lagay na yan. Kaya ayoko maging Madam eh, kasi nakakabaliw. Pero mas okay na din yan. Mas nakakatakot si Madam kapag walang kabuhay-buhay. Kaya isa lang masasabi ko, mabuhay tayong lahat, go. Nagising si Madam sa ingay sa labas. Abay, ang dami pala nilang huling isda. Umabot ng isang palanggana. Hindi ko alam kung anong klaseng mga isda to. Pero ang importante naman dyan, ay pwedeng-pwede ng pang-ulam to. Sa isang isda na to, mauubusog ka na talaga. Eh, ang lalaki. Tignan nyo, mas malaki pa sa kamay ni Madam. Kasing laki ata at kasing kapal sa pagmumuka ni Madam. Wow, isda! Abay, tignan nyo, pinagdikit pa sa mukha. Napaghalataan tuloy na mukha kang isda, Madam. Sobrang saya na nga ni Lola kasi may pang-ulam na siya. Napag-isip-isip ni Madam, ang tagal na din na hindi siya nakapag-cooking show. Kaya eto, mag-e-experiment na naman yung Madam nyo. Kumuha na nga ng kutsilyo si Madam, pero hindi pala kutsilyo ang gagamitin niya. Nung nabugbog, sarado na nga tong isda na to, iniwan na ni Madam sa may gitna. Pagkatapos ay nilagyan na nga ng pangmalakasang asin. Imasahe mo lang para mawala ang stress ng isda. Yan kasi ang sekreto para masarap ang pagkaluto. Dahil ang lahat ng ito ay iihawin. Kaya same lang ng proseso na gagawin. Basta kailangan lang lagyan ng madaming asin para mawala yung sumpa. Huwag na huwag kalimutang masahe. Para ang tinik ay pwedeng makain. Mukhang nagmamarunong lang si Madam, pero expert na siya dito. Ready na ngang lutuin ng isda, pero sa nakikita ko, hindi pa ready yung uncle ko sa pagbabaga nitong uling. At nakikita nating relax na relax pa nga habang nagpapaypay. Habang si Madam dito ay nagmuni-muni pa kung anong klaseng isda to. Pero habang tumatagal, naging kamukha mo na, Madam. Hindi naman to piranha, pero makakain naman daw to. Malapit na ngang dumili, pero hindi pa nakaluto si Madam. Baka mapanis tong isda na hindi pa naluluto, Madam. Dito nga sa rooftop, iihawin tong isda na to. Nung nagkabaga na nga yung uling, minadali na nga ni Madam isalang yung mga isda sa ihawan. Dahil nga hindi pwedeng ipagbukas to. Kaya pinaypayan na ni Madam ng walang katapusan.
Dahil nga sa takot na baka masunog na naman ulit, abay babantayan talaga ni madam ng bongga. Pero wala pa ngang 5 minuto, tinulugan na ng madam nyo. Base sa impormasyong nakalap ni madam, ang isdang to ay isda daw sa bato. Kaya masarap daw to kapag iihawin. Pero ang madam nyo pagod na pagod na. Nung nangangamoy sunog na nga, dun pa binaliktad ni madam. Ang talino mo talaga madam, Eh ang lakas na nga ng baga ng uling. Tapos pinaypayan pa ni madam. Ayan tuloy yung kinalabasan ng inihaw na isda, naging kulay uling na din. Iihawin na nga ni madam itong mukhang piranhang isda na to. Akala ko nga naluto na, pero buhay pa pala. Abay, hindi pa palampasin ni madam to. Lalo pat sinabi ng kapitbahay ko na masarap daw to kapag inihaw. Tignan nyo, dun pa hinango ni madam. Nung nagkulay itim na ang inihaw niyang isda. Tapos sinalang na nga ni madam yung last batch. Ang inihaw na isda ay hindi sasarap kung walang sausawan. Kaya naghiwa na nga ng mga ricado si madam. Katulad nga nitong kamatis, syempre hindi pwedeng walang sibuyas. Kailangan natin ng pangpaasim, kaya lagyan din natin ng kalamansi. I-mix lang natin yung suka at toyo at perfect na yung pangmalakas ang sausawan natin. Kitang-kita ko na nga yung mga kapitbahay ko na nagdi-dinner na. Chismosa ka talaga madam. Bago tuluyang masunog tong inihaw na isda ni madam, hinango na nga niya lahat. Perfect na perfect talaga sa pagkasunog madam. Dahil andito na din naman kami sa rooftop, abay hindi na kami bababa. Dito na kami magdi-dinner. Presko din kasi yung hangin dito sa rooftop. Sa ilang araw na puro karne, kaya deserve mo ngayon mag-ulam ng isda madam. Sa laging pag-uulam mo ng lechon madam, yung pawis mo nagmamantika na. Akala ko nga abutin pa ng mga ilang araw itong pag-iihaw ng isda ni madam. At nasanay na din yung pamilya ko kumain ng sunog na pagkain. Eh paano ba naman kasi yung madam nyo? Nagpapa-expert na naman. Lagi talagang palpak itong si madam. Okay lang yan, ang importante may cook na panulak.